po ng Panginoon sa ating buhay dahil kahit maulan, ay nandito tayo magkakasama. At sino pong tumakas ang tubig sa kanila? Wala? Pumasok na po sa kusina. Okay. Napakabuti po ng Panginoon dahil hindi tayo binabaha na talagang tulad ng mga sa napapanood natin ang tataas ng tubig. At ngayon po ay nandito tayo magkakasama sa pagpupuri at pagsama sa Panginoon. Ngayon po umaga ay meron po tayo, though kukunti tayo ngayon dahil siguro nag-aayos pa dahil maulan, meron po tayo mga bisita ngayong umagang ito. Maaari naman po, pag tinawag ko po yung pangalan ay tumayo po tayo para ma-recognize po natin mga bisita. Una po si Genevieve Javier. Tama po ba? Genevieve? Sorry po. Genevieve Javier. Pinsan po yan ni Joanna. Ate Jo. Next po si Angelica Vecino. Angelica si Pray Habon. Pray Habon. Ang ganda ng pangalan po niya, si Pray. Larisen Habon. Siguro po magkapatid sila. Ella May De Luna. Welcome po sa New Life Southern Baptist Church of Palawan. May this will be the start ng aming pagsasama bilang magkakapatid sa Panginoon. Dahil napakabuti po ng Panginoon, tayo po nakasama ngayon, atin po siya, at atin po kumustahin at bati ang bawat isa. Kayo po kayo lahat. Amen! Yan, lumalakas ang buhos na ulan. Blessings po yan. Bumubuhos po ang blessings sa ating buhay. Ito po natin, kailangan po yung mga magsasaka. Kailangan po nila talaga. Nakakatuwa po na parang sabi po ang bawat isa na makita kanyang mga kapatid sa Panginoon. At tunay po na napakabuti po ng Panginoon. Sino pong pinagpala ng Panginoon? Wala?
Pinagpala po ba kayo ng Panginoon? Yan. Dahil pinagpala kayo, mabuksan ko po ang unahan sa mga testimonies. Sino po ang mga gusto mag-share ng kanilang testimonies na o pagpapala na natanggap na sa Panginoon sa mga nakarasan? Okay, sino pong pangalawa? Anyone po? Wala po kayong lakas ng loob na mag-share ng kanilang pagpapala? Ikaw. So, ayan, nagsama ko sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat at gabay kasi last Friday, Friday nga po, pagpasok ko sa work, madaling araw po dito. May nasaksihan ako aksidente sa harapan ko talaga. So, ilang beses ko experience ng ganyan, nasa unahan ko nagbabanggaan, inabangga. So, yun, Friday ko, may nakita ko sa harapan ko, nasunod na kami ng motor, tapos nabangga po niya yung babae. Na, ayun, talakas po yung impact din. At, yun, kinabahan ako, di ko lang mga gagawin ko. Nag-ano ako, first aid ako, nag-aral ng first aid, pero bawal takbuhan, pag gano'n. So, ayun, tumigil ako, nag-flasher ako, nag-hazard ako para makita rin yung mga sasakyan. And tumigil ako, tapos insist ko yung babae, sabi ko, siya tumayo para hindi or kung may damage man siya, hindi lumala yung kanyang siya tumayo, siya gumalaw. At mabuti naman po ay nasa tapat lang kami ng ospital ng PPL sa waiting po siya ngayon sa highway. So, ayun, nakita yung babae, may duguan, hindi po siya makatayo, pero parang pipi pa siya, kasi hindi siya mapagsalita, hindi siya nakakaray, gusto ko lang. Tapos nung nilapitan siya ng isang lalaki, nakilala niya, si Pipe, so nakakaawa po talaga yung babae. At ayun, bago po ako malis, siniguro kung may ibang tumulong, kasi wala po ibang tao, walang ibang nakakita. Kaya, yun, parang konsensya ko pag di ako nalingin. So, ayun. Nung pag-alis ko, may tinulong na po siya ng mga tao sa PPL, sa hospital. At ayun, umalis na ako yun. Late po ako sa trabaho, pero okay lang. At least, ginawa ko yung dapat kong gawin. At mabait naman po yung nakabangga po, kaya hindi naman po niya tinangkuhan. So, papagamot niya po yun. Ang sabi na lang niya is, walang-wala talaga ako ngayon, bakit ngayon pa. So, ayun. Napakabuti ng Panginoon sa mga ganang pangyayari. So, lagi ko talaga yung pinag-pray-pray-pray ko ko is yung aligtasan. So, maulan kasi nun maulan. So, madulas yung kalsada. Napaka-delikado. So, ayun, napakabuti ng Panginoon sa atin. So, patuloy niyo po tayong iingatan sa lahat ng buwan, sa lahat ng oras. At patuloy na po tayong manalangin para sa ating kaligtasan. Sa Diyos po ako patuloy sa salamat. Sino po ang gusto mag-share ng kanilang pagpapala? Ayan, salamat po sa Panginoon. Ako po ay po nagpapasalamat sa Kanya. Dahil, ayun po, ito po mga pinsan ko, ito po ay ilan lamang po sa upatindig po ng lutang at nakatanggap po sa ating Panginoon. And I really appreciate God, nakasama ko po sila ngayon. And kahit po yung ilan po sa kanila ay church na, but then, dahil mas gusto ko po na mas lumag sila, ay ito po, nakasama ko po sila ngayon. And I pray na magtuloy-tuloy po ito. And ako rin po ay nagpupulit nagpapasalamat sa Panginoon sa kabutihan niya sa akin, sa pag-iingat niya po sa pagiging missionary. Bagamat sobrang pulpak po talaga ng schedule, ay nandun yung binibigyan niya pa rin po ko ng kalakasan at rest. And I really praising thanking God po dahil sa loob po ng 2 years na pananalangin namin na magkaroon po kami ng area missionary sa Visayas, ay meron na po kami bagong area missionary na pangalan niya po ay Kuya Julius. And si Pastor Neil Largado din po ay bago namin na missionary na nag-speak po last time sa youth fellowship natin. And sa Diyos na akong kapulihan at pasalamat. Thank you po. Tuloy na ang mabuti po ng Panginoon dahil may mga ginagamit siya
Sabi nga, hindi lahat ay pastor, hindi lahat ay teachers. Iba't iba po yung ating role sa katawan ng Panginoon para magkaroon po tayo ng harmony. Ngayon po, tayo po ay patuloy na magpuri sa Panginoon. Tayo po naman lahat at ating purihin ang Panginoon sa pagpagitan ng mga kalangit at tutubo. Amen. Alam mo pa palang panahon ng Panginoon yung mami. Kaya po natin po isipan at kaya po natin ang ating na may pagsalamat Panginoon. Ang kahit ito na tayo, thank you Lord. Kaya sa Lord, isipin natin lahat. Dahil pagsalamat Panginoon, hindi ko po diba? Kung kanangin nasa ating buhay, lahat po yan ginagawa ng Panginoon na may purpose sa ating buhay. Let's sing this song with our hearts. Say
sabi ko sa Mateo 11:20, mabigyan sa akin ng lahat na nahihirapan at lubhang nagbibigagan sa ipapasanin at kayo ibibigyan mo ng kapahinga. So, isa po itong paalala sa bawat isa sa atin, sa ating mga pinagdadaanan, sa mga pagsubok, makakaranas po tayo ng pagod o nahihirap. Pero lagi mo natin tandaan ang sinabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan at ibibigyan ko ng kapahinga. Ito po yung moment binigay sa atin ng Panginoon upang tayo makaranas ng kapahingahan sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan sa labas sa mundo ito. Ito po yung time para po lumapit sa Panginoon at purihin siya sa kanyang mga pangako. Kaya patuloy po natin siya kawitan, nag-uubusan. Have you come to the end of the
Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ng Diyos na may kagalakan. Bukas na papuri sa kanyang ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos sa dakila. Ang mga gawa mo ay hanga-hanga. Yuyuko sa takot ang mga kaaway dahilan sa taglay mong kapangyarihan. Ang lahat sa lupay ikay sinasamba. Awit ng papuri iyong pinakanta. Ang iyong pangalan pinupuri nila. Tayo ba'y manalangin? Ang maraming makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pong pag-iingat sa amin, sa pagpunta sa lugar nito. Salamat, Panginoon, sa inyong ibigay sa amin ang kalakasan. Panginoon, hinihingi ko na ikaw ang mauna sa amin, ikaw mo pumagina sa amin lahat. Ikaw magbigay sa amin ng harmonious relationship, at kagandahan ng araw na pagkaloob sa amin upang tinatin namin ang kagandahan ng araw. At ay siya ang naglanas sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ngayon po, tayo po tumay lahat para gawin ang ating tingnan o worship natin. Ngayon naman po ay kapawalahan po tayo ni Pastor David Tasha sa ating pastor. Isang mapagpahalang araw po ang sa ating matay at tayo po ay muli pagpapalain ng ating Diyos sa ating po ng kaibigan panalangin at sama-sama po tayo nilulunod sa mga panalangin. Tayo po ay manalangin. Ang maraming Diyos, muli sa iyo namin tindahan ito ang sa nakamataas na pagsamba sapagkat ito ang aming Diyos noong ngayon at ngayon. Tanggapin mo po ang aming alay na pagsamba at naway makikarapat dapat kami sa aming mga kaibigan na ikaw lang ang samba ng lahat ng isang katauhan sa bayan. Gawin po kami karapat-dapat at pangalinisin po kami, Ama. Sa mga oras na ito, inanis namin ikaw ay aming hantulan at inalay sa iyo ang aming buhay. Kaya naman po, Ama, ang mga parulihan meron kami sa aming mga puso at isipan
Kaya kami pinaghihingi ng tawad sa iyo at kami nanginigtungkol sa iyo banal na harapan. Dalangin po namin ang mga na ikaw ang aming maitaas at hindi ang aming mga sarili. At lubos po kami nagpapasalamat sa mga ito sa mga araw na nagdaan sa buong santo. Maraming salamat po ang aming Diyos. At maraming salamat din sa mga biyayang patuloy po pinupugos sa bawat sa amin. So mga ito, patuloy po kami na dumadalangin sa iyo sa lahat ng gawain ng iyong Diyos. Dalangin nga po namin ang ito'y pupurin mo sa pagkakaisa sa isang layunin at diwa ng aming Panginoong Jesucristo. Kaya naman po, dalangin po namin na patuloy po kami pagpalain ng kaalaman sa aming po mga gawain sa Sunday School, sa aming sama-sama pananalangin sa araw ng Miyerkules, ganun din sa aming Saturday devotion. Maraming salamat po sa mga kaalaman at karunungan na iyo po pinagkakaroon sa amin. Maraming salamat po ang aming Diyos sa aming mga kapatid na patuloy na humahayo, patuloy na nag-ibigay ng kanilang mga oras at panahon upang napalaganap ang iyong mga salita. Kaya naman po dalangin namin ang aming mga kalalakihan, kababaihan, maging ang mga tipo, salamat sa kanilang mga matagumpay na gawain at tunay na pagpupuli sa iyong banal na harapan. Tuloy po pagpalain ng aming Diyos sa mga seniors. Dalangin po namin na ingatan mo sila sa araw-araw. At patuloy po ang aming panalangin para po sa aming mga anak na nag-aaral. Sa mga oras ito, dalangin po namin si Samantha. Meron po siyang interview bukas para po sa school na kanya po papasukan. Pagkaloob po sa kanya, manaming Diyos ang pagkakupayan. Pagkawa po yung matanggap siya, ma-enroll ang manaming Diyos upang patuloy siyang makapag-aral at makamit ang kanyang po pangarap sa buhay. Ingatan po si Samantha, bigyan po siya ang kalusugan sa araw-araw, katalinuhan at kaalaman. Dalangin po namin ang lahat ng kanyang pamilya na sa buhay. Ingatan po silang mga Diyos. At ulitin po aming panalangin sa inyong mga kapatid na nag-drive ng kanilang pong sasakyan. Ingatan po sila sa araw-araw sa lahat ng kanilang pong mga pinupuntahan. Ingatan po gabayan sa kanilang pong daan. Ilayo po sila sa mga sakot. Ganun din, dalangin po namin ang lahat po ng aming po mga kapatid na trabaho. At yung po naghahanap ng trabaho, dalangin din po namin na pagkalooban po sila ang aming Diyos ng hanap buhay upang kami mga po na pagpapala para po sa iba. At ulit din po aming panalangin sa aming po mga kapunayan. Maraming salamat po sapagkat hindi tumaan ang bagyo sa ating lugar, ngunit dalangin natin ang lahat ng aming mga kababayan na nagdaanan ng bagyo. Ito po ang magbigay sa kanila ang muli na magbangon sa kanila po mga kababayan. Patuloy po ang aming panalangin para po sa mga mayroong karamdaman sa araw ito. Dalangin po namin ang kapatid si Joy, patuloy po sa pagkalooban paratas sa nagagaling sa araw-araw. Ipaloob po sa kanya ang lahat na kanya po pangililan. Maging si Kuya Arnel, dalangin din po namin naman namin Diyos. Ganun din si Kuya Eric, patuloy po ang aming panalangin at pagalingan ay pagkaloob po sa kanila. Ganun din si Pastor Obi, patuloy po siyang ganayan. Patuloy po siyang bigyan ng pangailangan sa kanilang karamdaman at ganun din siya pagbibigan. Patuloy po ang aming panalangin naman ng Diyos. Ito po ang tutugon sa lahat ng kanilang pangailangan sa araw-araw. At
Ngunit po namin panalangin ng manamang Diyos sa lahat po ng aming kapatid po sa ibang bagay. Naalala po namin sa panalangin ang aming po mga kapatid na malayo sa kanilang po mga mahal sa buhay. Nalangin ko po si Ate Helen. Inyo po ikaw po mag-iigil sa kanya ang aming Diyos pagkaroon po siya nakalusunan sa araw-araw. Maging si Ate Tony, patuloy po ang aming panalangin na masa ko. Tumahan sila at si Sharon. Maging si Joe Herrera, patuloy po namin siya pinapanalangin naman. At dalangin po namin na ikaw po magkaloob sa kanya ng kalakasan ng malusog na pananawan. At dalangin po namin na pagkaloob po sa kanya ang kaligtasan, ang biyaya ng aming Diyos, ang kaligtasan na ganda ng aming Panginoon na si Kristo. Inatamo po siya ang lahat ng kanyang mga mga sa buhay. Patuloy din po ang panalangin po ito ni Martin. Kaya Kenneth ay ganoon din ang aming panalangin ng mga Diyos. Inatamo po silang lahat doon sa malayong lugar, malayo sa kanilang pamilya, at bigyan mo po sila ng aming Diyos ng katapagan sa araw-araw. Patuloy po ang aming panalangin ng mga Diyos sa lahat po ng aming mga gawain. At dalangin namin ikaw po magpala sa iyong dito, isang gagawin po upang maipahayag ang iyong mga salita. Hindi po Ama, sa iyong aming pinagkakatiwala ang lahat ng aming pong panalangin sa Pilipinas. At aming pong inaasahan ng aming Diyos na ikaw ang magkakaroon sa amin. O Diyos, ito ang aming samo at dalangin sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. Hindi mo pwede stay po tayong lahat bilang pagkaya sa salita ng Diyos na matatagpuan po natin sa aklat ng Lucas chapter 15 verses 11 hanggang 22. Muli po, nakikita po ang ating text ngayong umaga sa aklat ng Lucas chapter 15 verses 11 hanggang 24. Babasahin ko po at sundan niyo po sa inyong mga hawak na Biblia. Sinasabi po dito, sinabi pa ni Jesus, isang tao ang may dalawang anak na lalaki. Ang bika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko, at binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagpili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at doon nilustay niya lahat sa diwasong pamumuhay. Nang malustay niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutong sa lupang iyon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupain iyon. Siya ay pinapunta dito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niya punan ng kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinapakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay na ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak,
Bilang na lamang ninyo ako, isa sa inyong mga alila, at tumiti siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa ay natanaw na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinulubong, niyakap at hinagdan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa iyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang mga pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at pagyapak. Ngunit ang pinakamatabang buya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Ibrahim po tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Maaari po tayo makaupo. At bago po tayo makapakinig ng mensahe ng Panginoon na dadaling sa atin ng ating speaker, ay makakarinig po muna tayo ng isang natatayang bilang na dadaling sa atin. Yung ating Jose at natin natin. Yan naman po ay ating inanda ang ating puso.
Dalangin sa mensahe ng Panginoon na dalagang sa atin ang ating mission pastor, Pastor Daniels. Maraming salamat sa ating pong leader. Ang chairman po, ang ating pong chairman at maraming salamat din po sa ating pong napakagandang awitin na ilawin po sa ating ating pong Pastor Wise. At kung ating pong lalong naging yung mensahe ng awitin na yun ay talagang napakaganda at ganyan makapagbag ng ating pagdamit. At ito ay punong-puno na pagpapala po. At kung ating pong pupurihin yung lyrics ay ano ba yung pong nagpapangiti sa atin. Tayo ay maligaya at makangiti dahil marami tayong pera, dahil marami tayong ari-arian, tayo ay napapangiti dahil tayo ay matalino, marunong, makatapos sa ating pong kurso, na ating pong pangarap sa buhay. So, sabi sa kanta ay suriin po natin ang mga hindi tunay ang ngiti sa ating mga labi. At ito po mawin, ito ay makikita po natin sa buhay ng isa pong Bible character na tinatawag natin ang alibog ng anak. So, sa English po ay the parable, ito po yung parable na prodigal son. So, siguro po ay familiar sa akin yung white na ito. At ito po ay isang parable. Ang parable po ay ang story or allegory with a moral lesson. Ito, ano po sa kahulugan ng salitang parable. At ang ating Panginoong Jesus ay talagang gusto lagi na mangaral at magkwento sa kanyang pangaral ng paggamit ng parable. At kung ating pong babasahin po, ang book ng Diyos ay napakarami parable doon na sinabi ang ating Panginoong Kristo. At ang isa po sa very familiar para po sa mga mananampalataya ay ang the parable of the prodigal son. Ang alibugang anak. At ito po ay mayroong subtitle sa ilalim, nasa Diyos ang tunay na kaligayahan. Okay? To tell the story short, ilang summary, ang ating pong binasa kanina ay sabi doon, mayroong isang ama na mayaman, no? At maraming ari-arian. Meron siyang dalawang anak at ang dalawang anak na lalaki at yung kanyang anak na bunso, sabi ba, basta bunso, prodigal. Hindi na siguro totoo yun, no? Sabi-sabi lang yun. Okay. Itong bunsong anak, nung ama ay humiling sa kanyang ama na ibigay na sa kanya yung kanyang mana. Ito. So sa ating kaugalian ay parang ito ay napakasamang kaisipan na po, nabuhay pa yung ating magulang, ay hinihingi na natin yung ating mana. Ito. Ngunit, sabi doon ay dahil nga po sa nahihingan ng anak ay ibinigay na rin noong kanyang ama yung kanyang mana. Kaya hinati yung kanyang ari-arian at yung kalahati ibinigay doon sa naiwan doon sa panganay at yung kalahati ay doon sa bunso. Nung makuha na ng bunso yung kanyang buong mamanahin, siya ay lumayo at nilustay niya
ang lahat ng kanyang dalang mana. Lahat ng kanyang minana ay kanyang nilustay sa maling pamumuhay. Ito. Ngunit isang araw dumating doon yung tatlong. Nagkataon naman na wala na siyang pera, wala na siyang ari-arian, wala na siyang yaman. Kaya ang nangyari sa kanya ay dumanas siya ng gutom. Dahil sa gutom, siya ay nag-apply ng trabaho sa isang mayaman doon at siya nakapagtrabaho sa pabuyan, sa piggery. Ngunit dahil siguro hindi sapat yung pinasulat sa kanya, ulang, at dumadanas pa rin siya ng gutom. Kaya siguro, meron kong araw na hindi siya nabibigyan ng bayad. Kaya halos kainin na niya yung pagkain ng baboy. At gusto niya gumamit ng mga prutas, pero wala namang magbigay sa kanya. Ito. So dahil na po yung katotohanan, kung siya maraming pera, marami siyang kaibigan. Kung wala na siyang pera, wala na rin siyang kaibigan. Okay? At doon naisip niya na mabuti pa yung katulong ng kanyang ama, kumakain ng 3 beses sa isang araw, at meron pang labis, lumalabis pa. Ngunit siya, sabi niya, namamatay siya sa gutom. At siya ay nag-isip-isip, at binuo niya yung kanyang sasabihin sa kanyang ama. Na-practice niya sa kanyang isipan na sasabihin niya, Ama, ako po'y nagkasala sa inyo, hindi na po para dapat natawagin yung anak, ibilang nyo na lang po ako bilang alipin. So, ganun na ang nangyari at kaya siya lumapit agad at siya ay umuwi, bumalik siya sa kanyang ama, ngunit malayo pa siya itatanaw na siya ng kanyang ama. So, ang totoo, simula nung palis sa bunso niya, lagi na siyang binabantayan ng kanyang ama. Tulad nga nung nawit kanina, no? Laging nagbabantay at laging nag-aabang ng ating ama. Okay. At ganun nga sinabi ng anak na siya po ay ituring na lamang ng isang alipin, ngunit hindi ganun ang ginawa ng kanyang ama. Kapag simula nung umalis ang bukod anak, no? Hindi nawala yung pagmamahal ng ama sa kanyang anak. Okay? At kailanman hindi nawala sa puso ng ama yung kanyang pag-ibig anak kahit siya ay nagkasala. Kahit siya ay nagkamali, ang doon pa rin yung pagmamahal ng ama sa kanyang ama. Okay, so ayan po yung istorya, ayan po yung parable na kung saan, sabi po dito, unlike some of our Lord's parables, it does not convey to us a great lesson only, but many ideas. Every part of it is peculiarly rich in instruction. Yan po. Sa bawat parable na ating pong mababasa, sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, napakarami pong instruction yan po na dapat natin isa-isip at dapat natin bigyan ng importansya. So, tingnan po natin kung ano ang nais ipaunawa ng ating Panginoong Kristo doon po sa parable of the prodigal son. Ang totoo po, ito pong bunsong anak ay naniniwala sa Diyos.
Ito. Naniniwala siya may Diyos. Ngunit wala siyang takot sa Diyos at hindi siya marunong sumunod sa Diyos. At ang kanyang sinusunod ay ang kanyang sarili kagustuhan. Tingnan po natin yung una. No? First, man following the natural bent of his own heart the thought. Ang tao po, lalo-lalo na malayo sa Diyos, ang kanyang sinusunod ay kung ano yung hilig ng kanyang puso na magbibigay sa kanya ng kaginhawahan sa kanyang sariling pamumuhay. Ito. Dito po sa Luke chapter 15, verse 11 to 13, no? Sabi po ng ating Panginoon Diyos, our Lord Jesus shows us a younger son making haste to set up for himself, going far away from the kind father's house, and wasting his substance in riotous living. Ito. Okay. So, ito po yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo tungkol po sa punsong anak. Na matapos niyang hingin sa kanyang ama yung kayamanan, siya po ay tumayo. Siya po ay namuhay na mag-isa. Sa pag-aakala niya, siya ay kayang tumuhay ng kanyang dalang kayamanan. At doon niya isinalin yung kanyang buhay. Ito. At siya'y namuhay, sabi po niya ay riotous living. Ang ibig po sabihin sa ibang salin ay wild living. Pag sinabi po natin wild living, na-involve siya sa kung ano-anong mga bisyo. At doon niya niluskay ang lahat ng kanyang kayamanan. Yung kanyang lahat, kabuuan ng kanyang minana. Marami siyang naging mga kaibigan, no? Kasama, maaari sa bisyo, sa inuman, sa sugan, at sa lahat ng uri ng bisyo. At doon niya iubos ang lahat ng kanyang yaman. Suddenly, dumating sa araw ang paggutom. At naranasan niya ang gutom. Naranasan niya ang maghirap. Kaya kung minsan, iisipin natin, may mga tao na kung saan napakaganda na ng kanyang buhay, lalo na sa ilalim ng pamamahala ng ating Diyos. Ngunit sinusunod pa rin niya yung kanyang puso. Kaya pagdating ng panahon, sa kanyang mga nailangan, yung kanyang mga naging kaibigan na pag-isip-isip niya, nawala din isang lumamay sa kanya. In reality, sa realidad po ng buhay, lalo-lalo na sa mga kalalakihan, ito po yung nangyayari. Maraming mga kainuman, kaibigan, sa bisyo maraming mga kaibigan. Pero pagdating ng araw na ikaw ay nagkasakit, na hospital, may walang makikitang kaibigan. Di walang dumalaw sa inyo na inyong kaibigan sa inyo. Di walang makapag-abot. Hindi po ba? That is the reality. Yun po yung realidad. So, tingnan po natin ang nais po lawang sa atin ng ating Panginoon. We have in this world a great portrait of the mind with which we are all born. This is our likeness. Sabi natin po.
Okay? Yan. Una, sabi ko diyan, naturally self-proud and self-willed. Doon daw pong tao na kung saan tulad ng isang prodigal son, ito po yung larawan o portrait. No? Naturally self-proud and self-willed. Kapag ang tao ay ang tingin niya sa kanyang sarili ay mataas dahil sa may kabuhayan, dahil sa may hari-harian, mayabang po yan sa kanyang sarili. Mayabang yan. Dahil walang gusto siya, hindi niya nakukuha. Proud na proud siya sa kanyang sarili. Ito po yung naturally self-proud ng tao. Kung ano pong naisipin niyo ang buhay ni Haring Solomon, na siya ang pinakamayaman, siya ang pinakamatalino, ang pinakamarunong, pero hindi niya tinulong ang kanyang sarili, at ang lahat ng meron siya ay walang pahuluhan kung wala ang Diyos. Ikalawa pa, letter B, have no pleasure in fellowship with God. Wala siyang pagnanais ng lamang makipag-usap o makipag-communicate sa Diyos. Dahil ang dinidiyos niya ay kayamanin, wala siyang pananalangin, wala siyang pagsambuhin sa Diyos, at wala siyang anumang ginagawa sa kapulitan ng Diyos. Letter C, depart from God and go afar off. Ang nais niya lamang kay Diyos, mamuhay mag-isa. Sapagkat kaya siya buhayin ang kanyang kanilang. Tulad ng prodigal, lumayo siya sa kanyang ama. Letter D, spend time, strength, faculties, and affection on things that cannot profit. Saan natin inuubos, saan inuubos ng ganitong tao ang kanyang oras, ang kanyang panahon, ang kanyang lakas? Doon ba sa mga bagay na walang kabuluhan? Di ba sa mga bagay na magtutulot ng wala sa kanyang buhay? Ito po yung larawan na nais ipakita ng ating Panginoon sa buhay ng isang prodigal son. Malayo sa Diyos. Kaya ano po sabi? Like sheep, they naturally go astray and turn everyone to his own way. Tulad daw po ng tupa, lalo kaya laging naliligaw. Laging lumalayo sa karamihan. At dyan po ay matagpuan po natin sa Isaiah 53 verse 6. Sabi po doon, we all like sheep have gone astray, each of us was turned to his own way. Para kung gusto mo lagi natin lumayo. Bakit meron natakot pa ako na pakiramdam ay pag nasa Panginoon, siya ay sakal na sakal. May mga natakot pakiramdam ako kasi ay nasa loob ng mga mananampalataya, ay parang siya sinasakal dahil maraming bawal. Bawal na ganito, bawal na ganito. Di po ba? Bawal magsalita ng uno, bawal magmura, bawal mga bawal. Kaya ano ang ginagawa ba? Umaalis na lang.
bumabalik sa dati. Doon sa dati, hindi bawal ng kurang, hindi bawal ang bisyo. Hindi bawal mag-gawa ng lugar. Kaya sabi ng ating Panginoon, marami ang laging naliligaw tulad ng mga tupang laging umalis. At ano po sabi, he is spiritually blind. The eyes of his understanding need to be opened. Sabi po sa Awit chapter 82 verse 5, they know nothing, they understand nothing, they walk about in darkness. All the foundation of the earth are shaken. So, ibig natin mamaya kung gaano kalupit ang kasalanan po sa buhay ng tao. Ang akala natin, ang akala ng maraming tao, kapag siya'y mayaman, maraming ari-arian, siya na yung makapangyarihan. Siya na yung masusunod. At siya na yung, at ito na yung magpapatakbo na kanyang buhay. Ito po. Pero po sabi, they know nothing. They understand nothing. They walk about in darkness. So, yan po ang larawan ng buhay ng bunsong anak. Kung alibungang anak, lumayo siya sa kanyang magulang. Kung saan napakaganda ang buhay niya sa piling ng kanyang ama, sagana, hindi siya nagigirap, hindi siya nabubutong. Meron siyang mga kailangan sa lahat ng oras, pero lumayo pa rin siya. Dahil sinunod niya ang hilig ng kanyang puso. Tingnan po natin yung ikalawa. Man find out that the way of sin is hard. Ito po yung nasabi namin kanina by Peter experience. Luke chapter 15, 14-16, makabasa ko lang dito. Ano po sabi niya? Kailangan na malaman ng tao na ang kasalanan ay napakalupit. Malupit po ang kasalanan. Ang akala naman natin sa umpisa, masarap. No. Masarap ang kasalanan. Pero ang bunga po niyan, malupit. Sabi nga po, Peter experience. Ano po ang dinanas? Ano po ang dinanas ng Budigas na? Sabi dito ng ating Panginoon, our Lord Jesus shows us the younger son spending all his property and the refused ones obliged to take service and feed swine, so hungry that he is already to eat swine's food and care for finance. Noong una, pakiramdam ng bunsong anak, ang sarap ng pamumuhay dahil marami pang pera. Pero nung namuus na, doon niya nadama kung gaano kalupit ang kasalanan. Doon niya naranasan kung gaano katindi yung kasalanan kanya ginawa. Ganun po kasi ang forming Satan. Ang akala natin, masarap sa una. Kapag papasok pa lamang tayo sa kasalanan. Pero ang balik noon, matindi sa akin. So ano ang dinanas? Ano ang dinanas ng bunsong anak? Matapos maubos na yung kanyang mga kayamanan. Sabi doon, letter A, sin is a hard master.
Talagang kapag naging master natin ay kasalanan, napaka-tindi niya. Napaka-tindi ng kabayaran. Servant of sin always find it out sooner or later to their cause and fall. So, asahan po natin na kapag pumasok na tayo sa kasalanan, sisingilin at sisingilin tayo ng malaking kabayaran. Buhat. Ang converted people are never really happy. So, yung po kaligayahan na nadarama ng unsong anak, pansamantala lang yun. Ito, pansamantala lang at tunay na, at yun ay hindi tunay na kaligayahan. Thousands of them are sick in heart. Kaya nga po, pagdating ng araw, ito'y napakasakit na sa puso, no? Sa ating puso, napakasakit na. Dissatisfied with themselves. Yeah. Okay, so yan po yung nangyari. At alam po yung matindi po, na dinanas ng bunsong anak, yun po, depression, stress, at saka anxiety. Ano po ang pagkakaiba nitong tatlong ito? Depression, stress, at saka anxiety. Sabi po, kung ilang ay paliwanag, ang depression daw po, ito yung sakit ng iyong damdamin at ng iyong isipan doon sa ginawa mo noong nakaraan. Nakaraan na, nagawa mo na, pero ang sakit-sakit pa rin. Tulad itong bunsong anak, no? Masakit sa kanya na biglang naubos yung kanyang kayamanan. Masakit sa kanya na yung kanyang mga kaibigan noong na inaasahan na hindi pa na siya magkakamayan sa kanyang pangkailangan. Ibutas, wala mong bigay sa kanya. Di ba? Ito po yung depression. Ang stress naman po, ito yung sakit na dinaranas sa kasalukuyan. Nagulog ng kasalanan. Ano po ang kasalukuyan noon na dinanas ng bunsong anak? Gutom. Hirap at gutom. Yun po yung kanyang dinaranas sa kasalukuyan. Ano naman po yung anxiety? Ito naman po yung sakit na dapat mong paghandaan sa hinaharap. Ano po yung dinaranas ng bunsong anak? Hinaharap. Yung pagpapalik niya sa kanyang ama. Hindi niya malaman, hindi niya masigurado kung siya'y tatanggapin o hindi ng kanyang ama. Di ba ba? Basta ang pinaghandaan niya yung kanyang sasabihin sa kanyang ama. Yan po ang dulot ng kasalanan. At sa kasalukuyan, ang tao kung may involved sa kasalanan, daranas po ng depression, daranas ng stress, at ng anxiety. Noong una, hindi natin alam kung paano tayo lalapit sa Diyos. Diba? Tayo ng mga tao, ng mga kasalanan, parang natatakot tayo lumapit sa Diyos. Yun po yung anxiety. Ngunit kung naalala natin ang ating Diyos, ay tunay na mapagpatawad. But John 1:9, nag-grant yung ating kapatawaran sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. So yan po ang dinanas ng bunsong anak. Kaya po sabi niya, let this truth seep down into our hearts. Oh. Let this truth seep down into our hearts. If this truth, however, godly and converted people may deny it, the way of transgressor is
hard. Ano po? So, minsan, talagang napakabigat ng kabayaran ng kasalanan. Tulad ng paano pinagbayaran ng ating Panginoon sa Kristo ang kasalanan ng sanlibutan. Ganun kabigat. Ito. Tulad po ni Haring David, nung siya ay nagkasala sa Diyos, noong na-involve siya, nahulog sa kasalanan kay Bathsheba, di ba? Napakabigat noon para sa kanya. At hindi siya makatulog. Napakalayo niya. Napakalayo ng kanyang pakiramdam sa Diyos. Ilan po natin ang ikatlo? Okay. Man awakening to a sense of his natural state and resolving to repent. Luke chapter 15, 17 to 18. Ano po sabi ng ating Panginoon Kristo? Our Lord Jesus tells us that the younger son came to himself and said, how many servants of my father have bread enough and to spare, and I perish with hunger? I will arise and go to my father and say unto him, Father, I have sinned. Ano po? So, noong dinanas ng bunso anak yung kahirapan, noong dinaisip, mabuti pa yung alipin ng aking ama, kumakain sila ng tinapay at sumusobra pa. Samantalang siya ay namamatay sa gutom. Namamatay siya sa gutom. Kaya ito ay nagbigay sa kanya ng pagbanon at sinabi niya, ako'y babalik sa aking ama. At aaminin ko yung aking kasalanan. Kung ito po ay natin sa ating buhay, ang ating Diyos laging naghihintay sa bawat makasalanan. Sa bawat taong makasalanan ng Diyos ay hindi natutulog at laging naghihintay sa ating pagpabalik sa Panginoon. So, sabi dito, the thought of 1,000 are vividly painted in this word. Ito po natin. We must be thankful when we see such thoughts arise, asking forgiveness and confessing their sin. So, dapat daw tayo magsaya, magpasalamat kapag nakita natin na mayroong kaluluwa nagbalik loob sa Diyos, ang buong mananampalataya ng ating Panginoon sa Kristo ay dapat magsaya. At ganun po yung ating nararamdaman dito ba? Ganun po yung ating nararamdaman. Na kapag mayroong kaluluwa na tumanggap sa Panginoon, tayo po ay nagsasaya. At hindi lamang tayo, ito po sabi, kahit ang buong kalangitan, ang buong ng mga anghel sa langit ay nag-iwan. At ito po yung napag-isipan ng bunsong anak. Ito. We must be thankful, sabi niya. But, sabi po dito, but thinking is not change, but it may be the beginning of it. Sabi po dito, kung minsan daw yung naisipan na tulad ng naisip ng bunsong anak na siya ibabalik sa kanyang ama, hindi daw po ito nangangahulugan ng pagbabago. Pero ito isang hakbang, maaari ito isang magandang hakbang o simula ng pagbabago. Di ba? So, ganun din po tayo minsan, di ba? Nag-iisip tayo na kailangan ko nang magbalik sa Diyos, kailangan ko nang magbalik doon sa Diyos, pero hindi pa rin yung pagbabago. Kasi wala pa tayong aksyon. Pero sabi dito,
yan ay isang simula ng pagbabago. Ang sabi ko yan, conversion is not, conviction is not conversion. But it is one step at any rate in a high direction. Kung minsan, ang banal na Espiritu Santo ang nangungusap sa akin, kakaroon tayo ng conviction. Pero hindi pa yan yung conversion. Hindi pa yan tayo yung pagbabago. Pero ito isang napakagandang hakbang. Ito po, ang bibigyan. Upang magkaroon tayo ng tamang direction. Kaya po, ano sabi? The ruin of many people's soul is simply this, that they never think at all. At sa loob ng mga panganib, sa kaluluwa ng isang tao, ay yung hindi man lamang kayang mag-isip. Hindi man lamang na nabibigyan ng mahalagaan ko, hindi man lamang naisip yung lumikha sa kanya. Hindi man lamang na naisip ang Diyos. Hindi man lamang na naisip na manalangin. Ito po yung isa sa pinakamapanganib sa tao. Na kahit minsan, hindi man lamang na naisip na magkaito sa Diyos. Ngunit itong bunsong anak, the prodigal son, naisip niya na siya ay magbalik sa kanyang ama. Okay? So, tingnan po natin yung ika-apat. Dapat na po tayo. When turning to God with true repentance and faith. So, ang tao, pagpapalik loob sa Diyos, ito sa pamamagitan ng repentance o tunay na pagsisisi at pananampalataya. Sabi po ng ating Panginoong Jesus, Jesus shows us younger son leaving the far country where he was and going back to his father's house, carrying into practice the good intention of his former, and unseverely confessing his sin, he rose and went. So talagang na-practice niya yung kanyang sasabihin sa kanyang ama. At pagharap niya sa kanyang ama, alam na niya yung kanyang sasabihin. Kaya po, these words are lifelike outline of true repentance and conversion. Ito daw po yung larawan ng isa ng tunay na pagsisisi at pag-convert. Sabi diyan, the man in whose heart is true work of Holy Spirit has begun. Ito daw po yung gawa o trabaho ng banal na Espiritu Santo sa ating buhay. So, at ito nagsisigla. Ito po yung conviction ng banal na Espiritu Santo. He will break off from sin. So kung tayo na hindi na tayo gagawa ng kasalanan, at lalayo na tayo sa kasalanan, he will cease to do evil. Itigilan niya ang paggawa ng kasamaan. He will learn to do well and right. At siya ay mauuhay sa kabutihan, sa tama at kabutihan. He will learn God humble prayer. So, eto na ngayon yung the prodigal son. Meron na siyang pusong ng pagpakumbaba. Hindi lang niya naisip, hindi ginawa niya na magbalik loob sa kanyang ama, sa tao na makasalanan, dapat na mag-isip at magbalik loob sa Diyos. That is the true conviction and conversion by faith. Okay, so
God is merciful to all the sinners. Pati po po sa Psalm chapter 51, verse 1. Basahin niyo na lang po. Yan nga po yung binanggit natin kanina. Yung kasalanan ni David kay Bathsheba. Ito. So, lumama po yan, kaya basahin niyo lang po nyo sa bahay. At dako na po tayo sa ikalima. Ang ikalima po, ito po yung the penitent man received readily pardon, freely, and completely accepted with God. Ito na po yung napakaganda po. Ma-realize ng tao na ang ating Diyos ay mapagpatawad po. At pag siya'y nagpatawad, ay talaga walang tayong mahihiling pa. At ito ay paglapit natin sa Diyos, katanggap-tanggap sa Kanya. Sabi pa po niya, our Lord Jesus shows us most touching moment. Ito daw po yung napaka-touching moment. Ito po. When he was yet gone away, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. So noong bumalik na ang bunsong anak, no? Malayo pa. Natalaw na siya ng kanyang ama. At ito'y matakong siya ay sinalubong. Sinalubong siya ng kanyang ama, siya ay niyakap at pinagdan. So, ibig sabihin, talaga na yung ama ay araw-araw naghihintay sa kanya. So, ganyan po siguro tayo mga magulang ito. Kapag ating minsan sa ating mga anak ay umalis, araw-araw niya naghihintay. Kapag bumalik, ay natin ipapakita yung ating pagmamahal. At ganyan po yung ating Diyos Ama. Ganyan po tayo sa Diyos Ama. Ito. Noon tayo po ay makasalanan pa at nabubuhay tayo sa ating sariling pamamaraan, sa ating sariling kagustuhan, ang ating Diyos araw-araw tayo hinihintay. Araw-araw na tayo inaabangan sa ating pagkabalik. At ano po ang ginawa ng Ama dito ang bunsong anak? Una, bring forth the best robe. Sa kabila noong sinabi ng anak na turing na lang po kung isang alipin, pero ano sa naman, ito kanyang mga servant. Bring forth the best robe. Kumuha kayo ng pinakamainang mga sukutan at isuot sa kanya. Put a ring on his hand. Sukutan siya na sinising. Tanda na siya po ay anak. Ito. And shoes on his feet, and bring higher the mother mouth, and let us eat and be therein. Ito. So, ito pong lahat ng ito, mga kapatid, ay nangyayari sa atin, sa ating pagbabalik ng sa Diyos, sa ating pagtanggap sa ating Panginoon ng buong pananampalataya. Bibigyan na tayo ng bagong damit. Bagong kasuotan. Ito po yung kasuotan panglagi. Okay. Bibigyan na po tayo ng singsing. So, ibig sabihin ito po yung tatak. Ito po yung tatak natin bilang anak ng Diyos. Kung singsing, doon po sa bunsong anak, ay tanda na siya po ay anak. Hindi siya tinuring yung ama na alipin.
anak pa rin ang turing sa Kanya. At ganoon ang ating Panginoong Diyos sa atin. Na kahit na tayo'y lumayo noon sa Diyos at nabuhay sa kasalanan, kung tayo ay nagbalik, binigyan tayo ng banal na Espiritu Santo bilang tatak ng pagiging anak ng Diyos. Ito pong mga kasuotang itong shoes, ito po ay marami pang kasamaan na mababasa natin dito sa Ephesians 6:13-17. Ito po yung armor ng ating Panginoon Diyos. Okay? At bilang anak, ito po, hindi lamang po yan. Tayo po ay mga kapagmana na kalamitan ng kalamitan ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga po, for he was dead and alive again, for he was lost and is found. Noong tayo na ikaw, nawala, bumalik, namatay, mulit niyo yung ibig sabihin, namatay din tayo po spiritually at ngayon nabubuhay tayo sa pamamagitan ng ating Panginoon. That's the story of prodigal son. At lahat tayo, tayo kasalanan pa, naging prodigal son tayo ng ating Panginoon Diyos. Naging matigas ang ating puno noon. Ngunit ngayon, naroon na tayo nagbalik sa biyaya, sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya, dala natin ngayong muli at taglay natin yung pagiging anak ng Diyos. Tandaan po natin, lahat ng mananampalataya hindi isinila sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo ay anak ng Diyos. Pwede po natin ang Diyos sa kanyang kagandahang loob sa lawas natin at sa masaganang biyaya at pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Simula sa lusak na ating pinagkakalagyan, lusak na kasalanan, tayo po ay lifted tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Kaya waitin po natin ngayon, love lifted me. Kaya tayo po ito kayong lahat. Master of the sea,
Bari na po tayo makaupo. Hindi naman po, tinatawag po ang ating mga ushers. Sa ating pong kwento ng libugan na ilustay po ng libugan na kaya naman. Pero tayo po bilang mga Kristiyano sa ating mga natatanggap na sa araw-araw ay kailangan natin mas maganda na tayo magbigay pasalamat sa Diyos sa ating mga natatanggap. Ano ito po ang ating mga tithes and offerings na pagbabalik sa Panginoon ng ating mga natatanggap bilang pasasalamat. At gayon po, pasasalamat natin sa Kanya sa mga binibigay niya sa atin sa araw-araw. Sinasabi po sa Malakayas, chapter 3, verse 10, ibigay ninyo binubuo ang inyong mga ikapu upang matugunan ang pangailangan sa aking templo. Subukin ninyo gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuo sa inyo ang masaganang pagpapal. Pwede po tayo lahat. Salamat Panginoon sa mga biyaya na pinagkakalob sa atin sa araw-araw. Salamat Panginoon sa mga ito, mula sa aming pag-isip, mula sa aming pagtulog, sa araw-araw natin nagagamit upang mabuhay sa mundo ito. Salamat Panginoon. Bilang pasasalamat ay kami ibinagaling ang aming mga ikapu at binibigay ang aming mga offerings sa inyo. Kawa Ama, bless mo ang mga nandikom na ito na magamit sa ikalanan mo at ilalagyan ng iglesia at magamit sa pagbabahagi ng gusto. Lahat na ito aking pinadalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Maraming po na makaupo. Kaya naman po, tadaan po tayo sa ating mga announcements. Magandang umaga po sa ating lahat para po sa ating mga announcement. Una po yung ating prayer meeting. Patuloy po na inaanyahan ang lahat na tayo po ay sumama. Every Wednesday po, alas 6 po nagiging po sa ating bahay sambahan. Ang speaker po natin for this Wednesday ay si Ate Chief at ating pong leader ay si Kuya Gabriel. For ganun din po, patuloy po ang ating Saturday devotion. Pero ngayong Sabado po ay wala po. Ang ngayong darating na Sabado po kasi ay magkakaroon po ng Scout Fellowship. So magkaroon po tayo ng announcement po magkakaroon po ng Saturday devotion or wala po. So, pangatlo po, paalala po sa ating mga pledges para po sa ating mga missionaries, ganoon din po sa ating sasakyan. Ngayon po ay magkatuloy na po. Magbigay po tayo kaya tidulay bago po matapos ang buwan. Ganoon din po ang leader natin for next Wednesday ay si Brother Adrian Calong at ang ushers po natin ay mga kabataan. Next.
Pang-apat po, training, July 27, next Sunday po ito. How to lead small group. Ito po ay part po ng discipleship. Ang speaker po natin ay si Pastor Dennis Santiago from Jubileeville po. Pang-lima po, sa Tagta Quarterly Associational Fellowship, July 26, Sabado po ito. Mag-aalis po tayo dito sa church ng 8 o'clock para nandun po tayo by 8:30. Ito po ay gaganapin sa Jeff sa Bain po. Meron po itong registration fee na 25 pesos. At as usual po yung ating pagkain ay KKB po. Pang-anim po sa announcement po natin, muli po pinapaabot sa lahat. Magkakaroon po ng music class ang Blue Life. Under po ito ng music committee. So, ang lahat po na nagnanais na matuto po ng ating instruments ay inaanyayahan na mag-register for the whole month of July. By August po ay hindi na po tatanggap ang committee ng registration. Inulit po ito po ay walang bayad. So, gaganapin po ito sa August, every second and third Sunday. Start po ng 1 p.m. So, ito po ay para po sa lahat, hindi lamang po sa mga bata, pwede po ang professionals, ang ating elders, pwede po ang lolo at lola kung kaya pa. So, kung gusto po ninyo, magsabi lamang po tayo kay Kuya Reggie and Tani Mary. Salamat po. Ages 9 above. 9 above po. Pang-anim po, magkakaroon po ng youth meeting after po ng service. For the following Wednesday po, after ni Ate Trixie, ang speaker po natin for sa susunod po na Wednesday ay si Ate Ann. Salamat po. Pastor Jude, meron po ba tayong devotion next Saturday? Saturday devotion po, wala po muna. Buwa po na sa tangka. Okay po. Salamat po. Meron pa po bang ibang mga announcements? Kung nalala niyo po nung nakalaang linggo, tayo po ay nananawagan na kulang pa tayo ng tatlong practice dito. Ngayon na po tayo dyan. Ang panawagan naman po kung sino yung marunong magpahit. Hindi po yung may pahit, ha? Yung marunong mag-apply ng LMS. Kasi hindi po natuloy yung bayanihan sa ngayon. So, ang panahon. So, kung sino po yung marunong dito mo, kung hindi na ibang brand. Kung may panahon mo. Kung kayo po may time, ay nandito naman yung para bakit gano'n niya? Kita ko yan na natin yung papahin. Pero walang pahin. Ito ba ang pino? So, bisik-bisik lang po kayo dito. Nandito si Dr. Ubi para may tulungan siya ng pag-apply po ng skill po. Kasi ngayon magpapayag na itong isa. Mag-provide na yung mga itong isa skill po. Tulungan na lang natin yun. Siguro sa ating dito, kung kayo po available, ito na lang sa iyo. Para sila po. Kung wala na po, tayo po'y kumain lahat para awigin ang ating closing hymn. Near to the heart. And Pastor Benny for Pastor Send from the
puso ng Diyos ang tunay na kaligayahan ng ating kaluluwa. Purihin po natin ng Diyos. Nawa, ang kanilang pag-ibig ng Diyos naman at ang masaganang biyaya ng Diyos naman at ang walang hanggang pakikisa ng Diyos Espiritu Santo ang sumayin na magmula ngayon hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo ang tagapagligtas. Lahat po ay magsabi na